Denise POV. I check myself in the mirror as soon as I finish wearing my evening gown for tonight. Sinipat ko ang sarili and I was satisfied with the outcome. Sariling design ko ang suot ko ngayong gabi and I made it just for myself. Well, lahat naman ng design ko sa Dolcezza ay hindi for mass production. Exclusive ang mga to para sa mga clients namin. Usually mga kilalang celebrities dito sa Milan ang nagpapakustomize ng damit sa akin. Pero kahit ganon, never akong humarap sa kanila. This will be the first time na haharap ako sa publiko bilang si Denise Miranda Fontanilla, ang heiress ng Dolcezza Empire at ang magiging mukha ng Dolcezza Fashion. Grabe, ang ganda! Hindi na itago ni Rachel ang paghanga niya. I smiled at her at tinanong kung ready na ba sila ni Kuya. Oo, ikaw na lang yung inaantay kamahalan. Biro nito sa akin, kaya naman nagmadali na ako. I took my clutch bag at saka ako naglakad palabas ng kwarto, kasunod si Rachel. Bellissima! Nakangiting sabi ni Kuya as I walked down the stairs. Jeric met me halfway para alalayan ako makababa. Grazie, sabi ko naman kay Kuya Jacob. Nakasanayan na niyang tawagin ko siyang Kuya. Mas madali kasing bigkasin yon, and he likes it too. Tinuturuan ko din siya ng ilang basic Tagalog words at madali naman niya itong matutunan. I'm sure that Montefalcon will regret dumping you, Denise. Nakasimangot na sabi ni Kuya habang sinisipat ang gaya ko. Never mind him, Kuya. He's nothing to me now. Matatag na sabi ko, which made his mood lighten up. That's great to hear. He doesn't deserve you, I know. Kibit balikat ko at saka ako naglakad palabas ng pinto. That is what I'm feeling right now. Tristan is nothing of importance to me. Malaking atraso niya sa akin at hindi ko yung kailanman makakalimutan. We arrive at the hotel at gaya ng plano hindi muna ako lumabas ng sasakyan. My Kuya one is to be a grand entrance and I kinda like the idea. Naiwan kami ni Rachel at nauna silang bumaba. Tatawagan daw nila ako pag pwede na akong pumasok sa loob. After an hour, ay tumawag na si Jerry kay Rachel at sinabing malapit na mag-speech si Kuya. Napahinga ako na malalim. This is it. Makakaharap ko na uli si Tristan Montefalcon. Are you ready? Tanong ni Rachel habang hawak ang kamay ko. Ready. Sagot ko as I went down the car. At dahil nakatutok ang lahat ng atensyon sa mga tao kay Kuya Jacob, ay hindi nila napansin ang pagdating namin. Nanatili lang kami sa likod, and Tristan was speaking para ipakilala ang kuya ko. I'm so happy to introduce to everyone our partner, the heiress of Fontanilla Empire and the CEO of Dolcezza Fashion, Mr. Jacob Fontanilla. Masigabong palakpakan ang pumuno sa buong lugar. Nakipagkamay ang kuya ko sa mga members ng board habang isa-isa nilang pinapakilalang sarili nila. Present din ang mga kaibigan ni Tristan, pati ang mommy at daddy niya. Bigla kong namiss si mommy down. Talaga naman kasing naging mabait ito sa akin, kahit pa hindi kami pareho ng estadyo sa buhay ni Tristan noon. Natahimik ang lahat nang finally ay magsalita na ang kuya ko. Thank you everyone for the warm welcome. Napaka-fluent agad ni Kuya sa English. Natatabunan ng Italian accent niya kapag English nang ginagamit niyang lengguwahe. We are of course happy to welcome Bella Philippines as our partner. And we are looking forward to the great deal of success, just how Bella International did when they entered the merger. Napatingin ko sa akin, and I just smiled. I can hear how the girls here fantasize and praise my brother. Pero sorry sila, dahil may girlfriend na din ang kuya ko. Inilibat ko ang paningin ko and I saw Lara. Natawa ko ng pagak dahil hanggang ngayon nandito pa rin siya sa kumpanya ni Tristan. Pinatulan na kaya niya to? Well, kung magkaganon man, wala akong pakaalam. Pero nakakatawa lang dahil kung basura ako sa paningin niya, mas basurang babaeng to. But first, let me make a clarification. The merger of Bella Philippines and Dolcezza Fashion will be handled by my sister. She will be taking charge from now on, since she has been appointed by our father to handle this job.
And also because she is the real CEO of Dalzaza Fashion. So any help that you can extend to her will be highly appreciated by family. Umugong ang mga bulong sa lahat ng panig ng hall, kaya naman napatuwid na ako ng tayo at nagsimula na maglakad palapit sa stage. Ah, there she is! My beautiful Sorelina, Miss Denise Miranda Fontanilla, the face of Dalzaza Fashion. Proud din yung pakilala sa akin. Walang pumapalakpak at tila ba nag-slow motion ang lahat habang papalapit ako sa stage. Bumaba si Jeric at inalalayan ako para makalapit ako kay kuya habang nakasunod si Rachel. In my peripheral view, nakita ko ang 5 magkakaibigan, lalo na si Tristan, na halos malaglag ang panga sa pagkagulat. Hindi ba niya inaasahan na kapantay na niyang babaeng hinamak-hamak niya noon? Hinalikan ako ni kuya at saka niya ibinigay ang floor sa akin. Wala pa rin kumikibo habang iginagala kong paningin ko sa mga tao dito. Most of them are familiar at alam ko na nakikilala nila ako. Ganyan niyo ba ako sasalubungin? I mean, am I not welcome here? Nakangisi kong sabi sa kanila, kaya para naman silang natauhan at pinalakpakan ako. Grazie, sabi ko at saka ko pinahinto ang pagpapalakpak nila. Let's cut the chase, shall we? I'm not actually into long speeches, so I just want to say that I am looking forward to work with you all. As what my fratello Maggiore said, I will be in charge so I accept a good working relationship with everyone. Grazie a tutti, and let's enjoy the party. Pumalakpak ulit sila, kaya naman humarap na ako sa mga board members. I know I am calm, pero hindi ko mapigil ang tibok ng puso ko, knowing na nasa malapit lang si Tristan. Denise, it's nice seeing you again. Bati ni Patrick sa akin. It's been a while, Mr. De Vera. How are you? I said in a friendly manner. Wala naman kasi silang kinalaman sa galit ko kay Tristan. Kaya marapat lang din naman na pakiharapan ko sila. Nakipagkamay din sa akin si Jonas, si Damon at si Daryl habang nanatiling nakatingin lang si Tristan. Nilagpasan ko siya at saka ko lumapit sa parents niya. Oh my Denise, so ikaw palang anak na sinasabi ni Senyor Emiliano? Masayang bati sa akin ng mami ni Tristan. Kamusta po kayo, Mrs. Montefalcon? Of course, kailangan ko maging formal dahil hindi ko naman na boyfriend si Tristan at sa tingin ko naman ay alam nila yon. Call me tita, just like the old times, iha? Sabi nito, kaya alanganin naman ako ngumiti. Denise, napalingon ako at nakita ko si Audrey. She still looks gorgeous after 3 years na hindi ko siya nakita. Audrey! Niyakap ko to na mahigpit dahil miss ko naman talaga siya. I'll catch up with you later. Sabi ko naman at saka ko kumapit sa braso ni Jeric. Well, alibay ko lang naman yon dahil nakita kong papalapit sa amin si Tristan. Matapos ang introduction sa mga importanteng tao sa Bella, ay nagpunta na kami sa lamesa. Dinner was served at hindi naman mapuknat ang kwentuhan ni Kuya at na matandang Montefalcon. Tahimik lang ako nakikinig at matipid na sumasagot kapag tinatanong. Nasa same table namin si Tristan and his friends. Kaya naman all eyes sila sa akin, pero I really don't mind. Matagal ko na tong pinaghandaan and I know that I am doing well. Patuloy lang akong pakikipag-usap at hindi ko tinatapunan ng tingin si Tristan. I acted as if he is not here and he doesn't exist. May ibinulong ako kay Jeric and we started to giggle kaya naman napatingin ang 5 lalaki sa akin pero hindi ko naman pinansin. I made it look like I was flirting with Jeric at mukhang game naman to. You and your little dirty tactics. Bulong ni Jeric sa akin kaya nginitian ko to at hinaplos ang muka. Patrick cleared his throat pero hindi ko na lang pinansin and continued to smile at Jeric. Ni hindi ko nga napansin na tumayo pala si Tristan at nag-walk out. Look like he's until onto you. Jeric whispered and I just rolled my eyes at him. Wala na siyang karapatan sa akin, so I really don't care since sinapunan niya ako before. He killed my baby.
At hindi ako makapaghintay na maisampal agad yun sa pagmumukha niya. Nag-excuse muna ako at sinabing pupunta muna ako ng restroom, and on my way, narinig kong pagtawag sa akin ni Patrick. Yes, Mr. De Vera, may problema ba? Tanong ko dahil sumasabay lang siya sa paglalakad ko. Alam ko na nasaktan ka ni Tristan noon. I know everything that happened, and I just want you to know that he is hurting too. Really? Bakit naman? Tanong ko dito. Dapat nga masaya na siya kasi wala nang basura sa buhay niya, right? You don't understand, Denise. And I don't intend to, Mr. De Vera. Wala na akong pakaalam sa kaibigan mo. So please, spare me. Nabuhay ang galit na matagal nang namamahay sa dibdib ko. Wala kang alam. You don't know how he suffered. Kung nasaktan siya, wala pa yan dahil ako. Namatay ako. Tristan POV. Nakita ko si Denise na nasa labas ng hall. She was talking to somebody on the phone, kaya naman naglakas na ako ng loob na makausap siya. Alam kong huli na, since nakita ko na para may namamagitan sa kanila ng kasama nilang abogado. Pero gusto ko pa rin siya makausap. I want to ask for forgiveness. Alam ko na hindi katanggap-tanggap ang ginawa ko, but I want to try to sorry. At least, I want her to hear my side. Kung gaano ako nagsisisi sa mga desisyon ko, kaya siya nawala sa buhay ko. Denise, I called her name at pakiramdam ko sinasaksak ang puso ko sa tuwing hindi niya ako tinitingnan. Then she asked that as if I don't exist, I can't blame her though. I know I can't cause her too much pain, but I am happy for her. Sino ba mag-aakala na siya palang anak ng mga Fontanilla? Matagal na siyang nababalita sa fashion industry, pero hindi siya lumilitaw sa publiko. I saw how she changed, at alam ko na isa ako sa dahilan ng pagbabago na yon. I can see anger and resentment in her eyes, and I know that it's my fault, but I can't help it. I am so proud of my Mia Moore. Successful na siya sa career niya. From what I heard, isang magaling na designer ang babaeng anak ng mga Fontanilla, at lahat ng designs nito ay exclusive para sa isang tao. They never mass-produce her designs, kaya mas lalo naging patok sa market ang gawa niya. Hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala na siya ang babaeng yon. Kaya pala kahit itaob namin ang buong Pilipinas, ay hindi namin siya makita. Wala na pala taga siya dito at nasa ibang bansa na. Mr. Montefalcon, she flatly answered, and that hit me hard. Can we talk? I pleaded dahil gusto ko talaga siyang makausap. Nag-uusap na tayo, hindi ba? Damn those eyes. The same eyes that used to look at me with love and longing. Can we talk in private? Please, gusto ko lang magpaliwanag. Nakiusap ako muli sa kanya, hoping she will give in. Bakit naman kailangan ng private? We can talk here. She looks bored. Kaya naman isinantabi ko na ang plano ko na kausapin siya in private. I'm sorry. I'm sorry I did that. I was a jerk. Hindi ako nakinig sa'yo. I'm sorry. Halos maiyak na ako sa harap ni Denise. Pero siya, ni hindi man lang ata naapektuhan sa sinabi ko. I hope na mapatawad mo ako, Denise. I was so mad that time na hindi na ako nakapag-isip. Alam ko na wala kang kasalanan. And I'm sorry for hurting you. I waited for her answer, and when I looked at her, she was just staring at me. Tapos ka na? Denise, I'm sorry. Hindi ko kayang patawarin ka. I hate you so much. Alam mo ba yun? Nagmakaawa ko sa'yo, Tristan, pero hindi mo ako pinakinggan. Sinaktan mo ko, binaboy, pati pagkatao ko hinamak mo. And now you want me to forgive you? Her words are like daggers that is hitting me straight to my heart. Hindi ko gusto na nandito ako. But for the sake of my papa, I don't have a choice but to come here and see your face. Kaya maging professional na lang tayo, Mr. Montefalcon. If you want Miss Merger to work, you will stay out of my way. Napatingin ako sa kanya as she walked out on me. Ang sakit na marinig yun mula sa kanya, that she hates me, that she doesn't even want to see me.
Pero deserve ko yun. I deserve it. So I just need to accept it. Bumalik ako sa hall and I saw her chatting with Audrey. She was smiling and I so damn miss her smiles. Yung ngiting para sa akin lang. Gusto ko siyang yakapin at halikan, pero baka ipapatay ako ng kuya niya. Pero yun yung kapalit, matatanggap ko. Basta mahalikan at mayakap ko lang ulit siya. I sat quietly at the table habang umiinom ako ng alak when my mom approached me. Hindi na ba taga kayo magkakaayos ni Denise? Nag-aalalang tanong ni mami sa akin when she heard what happened. Sobra tong nagalit sa akin. She even slapped me dahil inamin ko kung paano ko sinaktan at tinirato si Denise. She didn't talk to me for months at kung hindi lang ako na ospital noon, ay hindi niya pa ako pupuntahan. I tried to kill myself when I got depressed dahil sa ginawa ko kay Denise. I tried so hard to look for her pero wala talaga. Hanggang sa maisipan ko na tapusin ang paghihirap ko. I slit my wrist while I was so drunk. I was so ready to die. Pero biglang dumating si Patrick and brought me to the hospital. I even got mad at him dahil nakialam pa siya. I really wanted to die that time. Kung wala si Denise, that will be better. Months of battling with depression was not easy. I have to undergo therapy hanggang sa unti-unti ko matanggap ang lahat. I learned to forgive myself, but I know that it is not enough. I still need Denise's forgiveness, pero mukhang di ko na to makukuha. Malabo na mangyari yun, ma'am. She's with someone else. I think I'm late. Tinungga kong alak na hawak ko, hoping that it would ease the pain. Naramdaman ko ang hawak ni mami sa kamay ko, so I just smiled at her. It's okay, ma'am, pero hindi pa rin ako titigil hanggat hindi niya ako napapatawad. Yun lang naman ang kailangan ko. She nodded at sabay pa kaming napatingin kay Denise, who is dancing on the floor with Jeric Benacci. They look good together and that is killing me. I'll go ahead, ma'am. I better leave now dahil nasasaktan na ako. It hurts. Hindi na ako nagpaalam sa mga kaibigan ko at dire-diretso na akong lumabas ng hall. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya makita si Denise na masaya sa iba. Hindi ko kaya makita na yakap at hawak siya ng iba. I calmed myself inside the car. Kailangan kong huminga at baka kung ano naman ang maisipan kong gawin. Nagulat na lang ako na may kumatok sa bintana ng kotse ko at nang ibaba ko yon at nakita ko nag-aalalang mukha ni Patrick. Tinanggal ko ang lock ng kotse kaya napapasok siya at napaupo sa tabi ko. Kung hindi mo kaya na makita siya, ako na munang bahala sa Bella. Magbakasyon ka muna. Utos niya sa akin. Kaya ko, bro. Matatag kong sagot. Kahit pa sa loob ko'y unti-unti na ako namamatay. I talked to her a while ago. Patrick said, kaya napatingin ako sa kanya. How is she? She's mad, bro. May hirapan ka since malalim ang galit niya sa'yo. Malungkot na sabi ni Patrick. Napatango ako because I am well aware of that. I'm worried, bro. Kaya mas gusto ko na hindi kayo magkita. Baka mamaya saktan mo na naman ang sarili mo. There is fear in his voice. I can feel that, pero nangako na ako noon na hindi ko na yun uulitin. You don't have to worry about me, bro. Kaya ko na. Kung hindi na niya ako mapapatawad, then I will have to face her anger every day. Even if it kills me. Tinapik ni Patrick ang balikat ko. You are torturing yourself. Pwede ka naman lumayo muna. Patrick insisted, pero ayoko talagang umalis. Mukhang babalik na naman ako sa simula, bro. Yung tatanawin ko lang siya. Yung mamahalin ko lang siya sa malayo. Masaya na ako doon, bro. I heard Patrick sighed. Why don't you look for another love, bro? You always say that to me. Bakit hindi mo gawin? I mean, mukhang masaya na naman si Denise. Mukhang nakamove on na siya. So why don't you too? Natawa ko na mahina sa sinabi ni Patrick. It's her or no one, bro. Hindi na yata titibok ang puso ko kung hindi sa kanya. Well, I guess, sabay tayong tatanda mag-isa. Sagot ni Patrick, kaya lalo ako natawa. Mukhang ganun na nga mangyayari sa aming dalawa.
Mabuti pa yung tatlo, may love life, pero komplikado pa rin. Si Damon, nahanap na babaeng tinawag niyang Cinderella. Pero galit naman to sa kanya at hanggang ngayon sinusuyo pa niya. Si Jonas, nagkagusto naman sa babaeng galit sa mayaman, kaya hindi tuloy niya malaman kung paano to didiskartehan. Si Daryl, matagal nang mahal ang stepsister niya na si Max, kaya para tong asong ulo na nagwawala sa tuwing may babalitang dumidiskarte dito. I just hope maging maayos ang mga love life nila at hindi sila magaya sa amin ni Patrick. Di ka pa ba uuwi? Tanong ko kay Patrick. Samahan na kita. Bar muna tayo? Aya niya. Alam ko naman na hindi talaga to ang purpose nun. I just want to make sure that I'm okay at para na rin bantayan ako. Sure, maaga pa naman. Tawagan mo na lang yung tatlo, pasunurin mo. Sang-ayon ko. Dahil ayoko pang umuwi because every time I go home, naaalala ko lang si Denise. Bumaba na si Patrick para tunguhin ang sasakyan niya. Kaya naman pina-under ko na rin to papunta sa bar ni Jackson. Denise POV. Unang araw ng pasok ko ngayon at excited ako dahil unti-unti ko nang sisimulan ang plano ko sa mga taong nagkasala sa akin. Masaya akong binati ng empleyado na nadadaanan ko habang papasok ako na kumpanya. Ma'am, masayang bati ko na makita ko si Ma'am Ocampo na naghihintay sa akin sa labas ng opisina ko. Ma'am Denise, agad tong lumapit sa akin, kaya niyakap ko naman siya. Kamusta po kayo? Akala ko po wala na kayo dito kasi wala na kayo sa party kagabi. Isa talaga si Ma'am Ocampo sa hinanap na mata ko kagabi at dahil hindi ko naman siya nakita, ay pinagpalagay ko na lang na baka wala na to kay Tristan. Masamang pakiramdam ko kahapon, ma'am, kaya nagpahinga na lang ako. Although I'm excited to see you. Grabe, hindi ako makapaniwala na ikaw pala yung matagal ng pinag-uusapan ng mukha ng Dulceza. Mahabang pahayag niya sa akin. Ma'am, wag mo na akong tawagin ng ma'am. Denise na lang po. Sabi ko at saka ko kumapit sa braso niya. Hindi naman pwede yon. Boss ka na dito, kaya dapat lang na mamang itawag ko sa'yo. Nakangiting sabi niya. Pero naiilang kasi talaga ako. Sige na po, please. Saka ko sinandal ang ulo ko sa balikat niya, kaya natawa siya. Ikaw talagang bata ka? Sige na, pumapahayag na ako. Aniya sabay tapik sa kamay ko. Dinala ko ni Ma'am Ocampo sa magiging opisina ko. It was the same office na ginamit ko noon. Pero pinalakihan yon. May couch din na nilagay for the visitors, I guess. May sariling pantry din ang comfort room. Nagkita ba kayo ni Tristan kagabi? Tanong sa akin ni ma'am na makaupo ako sa pwesto ko. Opo, I guess hindi naging magandang pagkikita nyo. I just smiled at her and she did too. Sana mag-usap kayo, Denise. Alam ko naman na hindi tamang ginawa niya sa'yo. Pero sana bigyan niyo ng pagkakataon yung mga sarili niyo. Napatingin ako kay ma'am and I was thinking kung gaano ba sila kalapit para maikwento ni Tristan dito ang nangyari. His mom told me, Denise, galit na galit siya kay Tristan dahil sa ginawa niya sa'yo. Nag-away pa sila mag-ina to the point na hindi na kinausap ni ating anak niya. Kwento niya sa akin. Pati ako nagalit din sa kanya. Pero hindi ko lang taga matiis ang bata na yan, lalo na at ako lang ang nakasama niya dito. Nagtataka akong napatingin kay ma'am and she just sighed. Pamangkin ko si Tristan, iha. Wala naman ako naging pamilya, kaya nang umalis sila ate, ako na naging guardian ni Tristan. Napaona lang ako sa narinig ko. Kaya pala marami tong alam tungkol kay Tristan dahil pamangkin niya pala to. I was amazed by how they acted professionally at work. Sana mapatawad mo siya dahil tagang nagsisisi na siya, Denise. She reached for my hand at pinisil yon. I'm sorry po. Hindi ko po kayang patawarin si Tristan. Sobra niya po akong sinaktan. My tears fell na maalala ko ang baby ko na nawala ng dahil sa mga taong nanakit sa akin. I understand, iha. Of course, ikaw lang makakapagsabi niyan. She smiled at me. Saka siya nagpaalam sa akin. Napahinga ako na malalim saka ko inayos ang sarili ko when Rachel entered the office.
Nasat ko ng meeting mo with the designers. Sabi niya, kaya napangiti ako. Sisimulan ko ng plano ko with Laura. Ang babae naglagay ng droga sa inumin ko noong gabi ng party. Lintik lang ang walang ganti. Dahil sisirain kong pangalan niya. At titiyakin kong sa kulungan ng bagsak niya. After an hour, tumayo na ako papunta sa conference room kung saan ko kakausapin yung mga designers ng Bella. Nasa loob na sila at nagulat ako na makita ko si Tristan at Patrick. Well, hindi ko na lang pinansin dahil hindi naman siya ang pakay ko. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.